Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari Paragmon. Another reading, and this is for the sign of Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cause watchers ni Aquarius at ang mga bago po nating mga viewers. Tignan po natin ngayon kung ano po yung mga magandang bagay na parating po pagdating po sa inyong kaperahan, pamilya at pag-ibig. Wow, twin flames, clock, healthy choices. Unahin muna natin yung issue po sa inyong kaperahan, career o trabaho o negosyo for Gemini, Aquarius. Hierophant, Five of Pentacles, Three of Cups, the Magician, and the Eight of Pentacles. Bottom niya is the Queen of Swords. Okay, Aqua, ang first card mo dito pagdating sa money, career, business, Hierophant. You are thinking basically of your work, kung may trabaho ka, kasi this is a institution, okay? Kung nagtatrabaho ka sa gobyerno, yung mga ganong tipo, or sa matagal ng isang kumpanya na sabihin natin matagal nang na-establish, yung talagang kilala na, no? Matagal na siyang naglilingkod sa marami yung itong trabaho na to o yung iniisip mong ginagawa. Pero ang pakawaring mo dito, hindi ka fulfilled dito sa ginagawang mundo. Oo, yung pinasukan mong kumpanya very established, no? Kung ba sabi ko nga, di ba matagal na siya in existence. Kung korporasyon man to o isang sanghay ng ating ahensya sa gobyerno, matagal na ito tumatakbo. Pero kahit ganung matagal na siya o established na yung kumpanya to, pakiwari mo is hindi ka pa rin tagumpay dito sa trabaho na to. Maybe because you feel na walang asenso, no? Walang masyadong promotion o development. Yung tipong kung nag-start ka dito as a clerk, parang hanggang ngayon andun ka pa rin sa rank and file level, no? Hindi ka man lang may promote to be a supervisor, okay? Or a team leader, parang ganun. Yung kahit na anong gawin mong effort, pakawari mo ba Aqua, wala talaga hindi mo makita yung ano na yun, yung iuusad ng iyong career o madagdagan yung iyong kaperahan. Siyempre kasi di ba pag na-promote ka, tumaas yung level ng iyong posisyon. So it means more responsibility, more work, and also more pay, di ba? Mas malaki-laki yung bayad sa'yo. Kasi maraming trabaho,
madagdagan ng trabaho, at mas malaki yung responsibilidad. So, hindi nangyayari yun sa'yo kasi pakiwari mo nga, parang wala eh. Parang andun lang ako sa level na yun ever since. Ang gusto mo kasi makaramdam na mag-celebrate na wow, sa wakas meron akong promotion, sa wakas napansin din ako ng management ng aking boss, sa wakas imomove na nila ako sa ibang department with a additional promotion sa position, parang ganun, di ba? Ang dapat mong iniisip, Aquarius, is binigyan ka kasi ng lahat ng kailangan mo para ka magtagumpay, okay? So, in terms of kung merong ka mang kakulangan, wala yun eh. It is really more of gagamitin mo ba lahat itong binigay sa'yo ni God na tools, no? Yung mga, sabihin natin, isang data para kailangan mong maging successful sa iyong endeavor, sa iyong ginagawa. Kasi ang sinasabi dito sa huling card mo is masipag ka naman eh, no? Masipag ka magtrabaho. Actually, trabaho ka nga ng trabaho eh. At yun naman yung dapat, no? Which is para makita nga nila na worth it to, tong tao na to give chance to be promoted or to level up yung kanyang position, or maybe give this person another work, kung gaba para to see or to develop yung potential niya. Kasi kung hindi mo talaga nakikita na walang mangyayari, no? Nag-iisip ka talaga na umalis. Umalis dito sa trabaho na to o sa ginagawa mo. O sabihin natin, kung ito ay negosyo, iniisip mo talagang tapusin na o paltan. Ibahin. Kasi nga, hindi mo nakikita magtatagumpay eh, no? Gusto mo magtagumpay. You want to celebrate. You want to be, having drinks with your friends para sabihin, uy, ang taas ng profit ko tong buwan na to. Mga ganon. Uy, nadagdagan ng aking customer base. Uy, mag-open na kami ng another branch. Yung mga ganong dating ba? Gusto mo yung ma-experience. And that's why, diba, you're manifesting. This is also a manifestation, no? Of saying na ito yung gusto kong mangyari. Gusto ko itong mangyari kasi wala eh. Diba? Parang iniiwan ka lang dito sa ere. Parang bahala ka dyan. Parang ganun yung dating. Ganun yung pakiramdam mo. Hindi ka pinapansin. As if you are, yung efforts mo o yung ginagawa mo, wala. Hindi importante. But you keep working very hard, no? Which is good. Yung sinasabi nga nito, tuloy-tuloy mo lang pagtatrabaho. Huwag kang titigil. Pakita mo na talagang worth it ka. Now, ang card dito is Twin Flame, which is yin and yang. So, there is, kung gaba parang, it has to have this tipong union. No? Yung tipong, yung ginagawa mo, talagang meant for you. As in, partner na partner kayong dalawa. Ganun, yung dapat, o yung business na papasukan mo, is something that talagang, kung ba compatible kayong dalawa. Yung talagang gusto mo, okay sa'yo, kayang-kaya mo, in love ka dito sa negosyo na to, o to sa serbisyo na pinoprovide mo. Ganun dapat yung dating. Okay? Hindi yung napilitan ka lang. Okay? Aqua, hindi ganun. Dapat talaga, it has to be something that you really love to do. Something that you really love to work on. No? Para talaga maging successful yung
papasukan mo to o yung gagawin mo. Hindi yung pakawaring na mararamdaman mo na parang baliwala ka lang. Na kahit magtrabaho ka dyan, hindi ka pinapansin. Kung gaba yung lahat ng efforts mo, hindi naman nakikredit sa'yo. Yung mga ganun. So, just continue working. Continue to pray and manifest whatever you wanted, no? To be successful. Para maging and it has to be something that you really love to do. Yun yung importante, okay? So, ano bang natin? Kung may ka-clarify man ako, maybe it's the 5 of Pentacles. Bakit andito yung 5 of Pentacles? Bakit po andito yung 5 of Pentacles? 5 of Wands, the King of Wands, and the Tower. Okay, so ano sinasabi dito? Bakit kawari mo hindi ka masyadong nabibigyan ng importansya o hindi ka napapansin o parang pinabayaan ka na lang dyan? Kasi merong kaguluhan. There is this conflict. No? Baka merong nadamay ka dito sa kaguluhan na to sa ginagawa mo sa trabaho, sa opisina, sa department nyo, sa negosyo, o sa kaperahan. That concerns a fire sign, Aries, Leo, or Sagittarius, o meron siya nito sa kanyang chart na hindi mo inaasahang mangyayari. Talagang biglaan lang. Out of the blue, biglang nagkaroon ng pagkakagulo o misunderstanding o hindi pagkakaunawa, pagkaroon ng kaguluhan, pag-aaway, di ba? Confrontation, yung mga ganon. Kaya pakawari mo ay naku, hindi ako mapapansin dito kasi kung gaba, if this person, itong King of Wands na to, boss mo o kasama mo sa trabaho, nagkaroon kayo ng argument o kaguluhan na hindi mo inaasahan, ang pakiwari mo parang ay naku, nawalan na ako ng pag-asa na lalo mapansin o ma-promote dahil sa pangyayari na to. Pero huwag mo isipin yon. Isipin mo, continue working what you're doing. Kung ito talaga yung love na work mo, just continue doing it and things will do its manifestation. Mangyayari yun as long as you put your heart and soul dun sa ginagawa mo. Kung negosyo man ito, kung nagkaroon ka ng conflict sa iyong katauhan or maybe sa customer, change, no? Baguhin mo yon and put up more yung mas mabuting services o products, di ba? Para and work on talaga sa yung ginagawang pagbebenta if you're into sales, no? Para maging maganda yung output. Okay? Now, tingnan natin sa family for Aqua. The 5 of Cups, the Moon, the 3 of Swords, the Strength, and the 9 of Pentacles. Bottom niya is the 6 of Swords. Ang 5 of Cups dito, Aqua, pagdating sa pamilya, meron kang pinanghihinayang, meron kang regret na nangyari sa pamilya na medyo hindi pa maliwanag sa'yo, no? Itong sitwasyon na ito, kung bakit nangyari, ano pa yung hindi ko alam. Kasi ang naging dulot nito
Na heartache ka talaga. Nasaktan ka eh. Yun yung nangyari, no? You were heartbroken. No? Dito, sa yung issue sa pamilya. Na heartbroken ka. Kaya sinasabi dito, lakasan mo loob mo. No? Be strong. Be courageous. Kaya mo yan. Huwag kang gi-give up. Laban lang. Okay? Hindi naman masama maging single. No? In fact, mas okay nga siya kasi ito pinapakita na pag ikaw ay nag-iisa o single ka, mas meron kang kung ba paglalaanan, which is yung sarili mo. No? Yung mabibili mo na yung gusto mo, makakapag-ipon ka para sa sarili mo, magiging totally independent ka, no? Hindi mo kailangan ng kahit na sinong tulungan ka. Ikaw on your own, kayang-kaya mong mabuhay kasi maganda naman yung career mo. Maganda yung pera na dadating sa'yo, makakaipon ka nga eh. Kaya, okay lang. Kahit na sabihin natin na may regret ka. Okay? Kung ano man ito, kasi yung last card dito is the Six of Swords. Gusto mong magkaroon ng katahimikan pagdating sa pamilya. Kung ito ay something to do with paghihiwalay, or somebody has passed away, kasi bakit ka naging single, o parang pwede ka na dahil wala ng iba. Masakit, yes. Lalo na kung alam mo yun, nung mahal na mahal mo talaga, ikaw ang naiwan. Pero kaya nga sinasabi sa'yo, encourage ka dito na maging matapang. Lakasan ng loob. Okay? Huwag panghinaan. Yun eh. Kaya nga may strength card dito. Kaya nga para alam natin, masakit. Masakit talaga. Pero yun yung mga bagay na, di ba, nakakatulong yung sakit na yun para mas lalo tayong maging matapang. Para maharap natin ang ating future. Kahit na nag-iisa, kayang-kaya natin. Diba? Kasi dito parang mararamdaman mo na merong nawala. Diba? Something has been lost or someone's been lost. No? May nawala. Parang merong umalis o nag-goodbye. Kaya meron kang feeling of regret o panghihinayang o pagkalungkot or disappointment na sa pakawari mo hindi mo maintindihan pa. It is not clear to you kung bakit. But syempre, we have to accept that kung ano man yun. No, take it as it resonates, Aqua, kung ano man yun. And sinasabi dito, clock. No? The rose. So, ito yung sinasabi na kailangan natin ng panahon. Panahon para mag-heal. Definitely, di ba? After this pain, itong sakit sa damdamin na to, kailangan natin ng panahon para gumaling muli ang ating puso. Mabawasan yung sugat na ating naranasan sa pangyayari. No? Sa pangyayari. Bigyan mo ng pagkakataon. No? Give it time. Huwag mong madaliin. Dadating tayo dyan. No? Lakasan mo lang ang iyong loob. And, concentrate on yourself para maging masaya ka at maging successful. Okay? At magkaroon ka ng katahimikan. Okay? Now, ano bang i-clarify natin dito? Tanong natin, bakit, ano yung malabo? Bakit andito yung moon?
At andito yung moon. We have the 5 of Swords, the 9 of Swords, and the 10 of Pentacles. Ang hindi mo na maintindihan o malabo para sa iyo ng this moon, something that you cannot see clearly nung nangyari ito, is yung nagdala lang kasi ng confusion no, sa iyo. Kaya kung ba lalo kang nag-isip ka na pagdating dito sa future mo na magkaroon ng posible na magkaroon ng partner in life, no? Magkaroon ng asawa, pamilya, apo sa future. Ito yung kasi na having it all at the end, di ba? This is the end, the 10 of Pentacles. Kasi sa ngayon, di ba? Ito yung parang, syempre, yung ultimate na dream natin na makamit ako ng tao o person na talagang kami na, magpapakasal kami, magkakaroon kami ng pamilya, eventually, pagtanda namin, magkakaroon kami ng mga apo, yung ganun. Nag-worry ka, iniisip mo yon na parang, kasi dahil nga nawala na tong tao na to, hindi na to matutupad. Yun yung iniisip mo Kasi sa ngayon, yung huling card mo is the 9, which is single. So, ito munang 9, bago itong 10, di ba? So, yung 10, parang malabo na, kasi nawala na nga yung person mo. Kaya, ang nakikita mo na lang is, ikaw na lang, as a single person, na magiging successful din naman ako. Pero, ako na lang. Wala na ito. No? Yan yung isang bagay na hindi klaro sa'yo. Okay? Hindi siya clear. Now, sa ngayon, hindi siya clear kasi kailangan po mag-heal. You need time. Time to heal. Kaya, dapat lang na huwag mong madaliin. Kasi kung mag-iintay ka na eventually, if you still wanted to be in a relationship sa future, that will come. But what is important now is ikaw muna. Mag-concentrate ka muna sa sarili mo. Okay? Ayusin mo muna yung sarili mo ulit. Now, pagdating dito sa love, para kay Aqua, is the 2 of Wands, the 8 of Swords, the Lovers, the 4 of Swords, and the 8 of Cups. Bottom niya is the Devil. Now, pagdating sa pag-ibig, meron kang, kung gaba parang looking forward, no? Meron kang gustong mangyari. Okay? Meron kang gustong mangyari Sa ngayon nga, medyo hindi ka sigurado. Hindi mo nakikita You're not sure na mangyayari ito, na makakamit ka ng iyong lover. No? Maybe may Gemini siya sa kanyang chart. Hindi mo nakikita yon. Kasi sa ngayon, ang naiisip mo is magpahinga. Mag-pause. Huwag mo nang magkaroon ng relationship. Tumigil muna. Pero sa totoo, ikaw ay naghahanap. You're still searching for that love. No? Hinahanap-hanap mo pa rin siya. Now, what are you waiting or looking for? Hindi maganda yung energy kasi, Aqua. This is the Devil. May pagka-negative o toxic yung parang iniisip mo o gusto mo mangyari.
I guess, ang sinasabi nga dito, di ba, ay, kung babasahin ko tong section na to, when it comes to, concentrate on your work, concentrate on yourself, and, you don't have to search for love. Kasi this is way of parang searching or looking for or going away. O parang tipong ayaw mo na ma-in love. Ganun ba yun? Pero meron kang meron kang iniisip, but you don't see it coming, di ba? Gusto mo, you're looking forward for something na magkaroon ng relationship, pero hindi mo nakikita na magkaroon ka na ng lover. Hindi mo na nakikita na mangyayari yun eh. Kasi sa'yo, pahinga na lang ako. Tama na. But, ang sinasabi dito, you are continually searching for that. Hinahanap mo pa rin yun eh. Sabi dito, wag mong madaliin o hanapin kung saan dadating ang tunay na pag-ibig, no? Ang tunay na pag-ibig kusang dadating sa tamang panahon o oras na gusto ni God para sa'yo. Yes, I know you are looking forward for that. Lahat naman tayo, di ba? But if you would think about it, ang ina-advise nga sa'yo dito is mag-concentrate ka muna sa sarili mo. Concentrate ka muna sa sarili mo. Kasi kailangan mo ng panahon para gumaling. Kasi nga may nawala eh. I think somebody passed away or iniwan ka or something like that. Kung bakit ang lungkot-lungkot mo. Kaya nakikita mo na parang, hindi, magpapahinga na ako pagdating sa pag-ibig. I don't wanna get involved again. I don't see this coming. Hindi ko na nakikita na magkakaroon pa ako ng lover. What's saying here? Healthy choices. No? Pumili ka. O self-care, di ba? Mahalin mo yung sarili mo muna. Di ba? That is a healthy choice. Mahalin mo muna yung sarili mo. Pagalingin mo muna yung sarili mo. Yun ang gusto niya sabihin eh. Ma-overcome mo muna tong pain bago ka pumasok sa relationship ulit. Para okay ka sa susunod. Hindi yung ngayon na parang dahil nawala, parang hindi ka na lonely, kukuha ka na ulit, or hindi ganun eh. For you to be able to move to another relationship, make sure that you are 100% cured. O kaya sabihin natin, magaling ka na, okay ka na, kaya mo na. Diba? Para naman fair sa'yo at fair din dun sa person na magkakaroon ka ng relationship. At para hindi maging toxic yung dating ng relationship nyo. Okay? Tingnan natin kung ano yung message ni Angel para sa'yo, Aqua. Success. O diba? Tagumpay. Tagumpay yan kapag pinagtutuunan mo ang iyong sarili. Kapag na-overcome mo na itong pain na ito, itong pain, yung sugat sa iyong puso at damdamin, na-overcome mo yon, success ang mangyayari sa iyo. Kaya tandaan lang po natin to, Aqua, no? Balik-balikan natin yung reading pag ito ay nangyari na as a guide for you. Okay? Kung kanina mga Aqua itong nakuha nating enerhiya, sana po nakatulong ito sa inyo malaki. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.